Nakaupo sa gilid ng kanyang kama si Luciana, nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Iniluwa roon si Tanya na malaki ang pagkakangiti sa kanya, at may bitbit na isang paper bag. Naglakad ito palapit sa kinaroroonan niya. "Happy birthday, Luciana," bati nito sa dalaga. "Thank you. Here for you," anito at iniabot sa kanya ang dala. Nag-aalangan pang kinuha iyon ni Luciana mula sa kausap. "Kahit alam ko naman na ayaw mo sa akin. Ayaw mo akong maging kaibigan, still I like you," anito. "Sorry Tanya." Ang biglang nanulas sa bibig niya. Parang bigla siyang nakaramdam ng hiya para dito, nang ma-realize niya ang ginawa niyang pakikitungo rito sa mga nagdaang araw. Sino ba naman kasi ang hindi magseselo sa isiping kaya naroon sa mansion si Tanya, ay dahil girlfriend ito ng lalaking mahal niya. Kasalanan niya rin naman at inaamin niya iyon sa kanyang sarili. "Sorry for what? Wala naman ako maalala na may ginawa kang mali sa akin," anang Tanya sa kanya, habang nakatayo pa rin sa harapan niya. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang una, bago ito tumayo mula sa kanyang pwesto at seryosong sinalubong ang mga titig ni Tanya. "Sorry kung mali ako ng pakikitungo sa'yo. Ano kasi," anito na napakagatlabi pa, at halatang nagdadalawang isip kung dapat niya bang aminin dito ang totoong rason niya. "Kasi nagseselos ka sa akin. Kasi akala mo may relasyon kami ni Clyde." Ito na ang unang nagsalita. Halos mapamulagat pa si Luciana nang marinig ang mga sinabi nito sa kanya. How did she know? Ganon ba kahalata ang mga kilos niya, para malaman agad nito na gusto niya ang binata? Nakakahiya. "Luciana, babae rin ako. Kahit ngayon lang tayo nagkita at nagkakilala. Marunong din ako makiramdam at bumasa sa kilos ng isang tao. Hindi mo na itatanong. I've been there," nakangiting saad nito. Mabilis naman na nagbaba ng kanyang paningin si Luciana, nang maramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Malamang na namumula na naman iyon dala sa pagkapahiya niya kay Tanya. Parang gusto na lang niyang lumunin ng marmol na sahig ngayon din. "Look," anito at mabilis na hinawakan ang isang kamay niya. Nagangat naman itong muli ng kanyang paningin sa dalaga. "I'm engaged, Luciana. May fiancé na ako sa Spain," paglalahad nito pagkuway iniangat ang isang kamay. Para ipakita rito ang singsing na nasa daliri niya. "Clyde and I are just friends. Matagal na kaming magkakilala niyan, but to tell you the truth, never akong nagkaroon ng pagtingin sa lalaking mahal mo," anito na muli na namang napangiti ng matamis, dahil sa mga huling sinabi nito, "Clyde loves you, Luciana. Sinasabi niya sa akin lahat magmula nang pumunta ako rito. And I know na ganun din naman ang nararamdaman mo para sa kanya. Why not to confess about your real feelings for him too? Para maging masaya na rin kayong pareho." Napapangiti na lamang si Luciana sa kausap, pagkuway walang palem na niyakap ito. "Salamat Tanya. Sorry ulit ah. It's okay. You don't need to say sorry. Ganon talaga kapag nagmamahal. Hindi mo mapipigilan ang magselos at mag-isip ng kung ano-ano," anito. Nagmamadali pang lumapit si Luciana sa dalawang matanda na nakatayo sa ibaba ng hagdan, nang makita niya ang mga ito. "Nanay Amelia, Tatay Landon," aniya at biglang sinunggaban ng yakap ang mga ito. "Namiss ko po kayo. Mabuti naman at nakapunta kayo rito." "Abay oo naman anak. Hindi namin nakakalimutan ang kaarawan mo. Masaya rin kami ng Tatay Landon mo na muli kang makita," anang matandang babae sa kanya. "Luciana anak, hindi mo naman sinabi na ganito pala kalaki ang palasyo ninyo." Bigla tuloy kami nakaramdam ng hiya ng Nanay Amelia mo, saad naman ng Tatay Landon niya, pagkuway muling inilibot ang paningin sa buong paligid. "Tatay Landon naman po, huwag po ninyong sasabihin yan. Alam namin ng Tatay Landon mo na mayaman ka Luciana. Pero ang hindi lang namin inaasahan, ay ang malaman na hindi ka pala basta ordinaryong tao sa bayan ninyo," dagdag pa ng Nanay Amelia niya sumasang-ayon sa mga sinabi ng asawa nito kanina. "Sus! Huwag na nga po natin pag-usapan yan. Birthday ko po ngayon at narito po kayo. Para makasama akong mag-celebrate. Namiss ko po kayo ng sobra." Pag-iiba nito sa kanilang usapan. Alam niya ang ugali ng mag-asawa. Hindi matatapos ang usapan nila tungkol sa estado ng buhay niya, kung hindi siya na mismo ang lalayo sa usaping iyon. "Kumusta po pala ang alaga ko? Ilang araw ding matamlay iyon. Naninibago siguro na hindi kanya nakikita," mabilis na sagot ng Tatay Landon niya.
Natulad na rin kay Valerie na hindi naliligo araw-araw. Paano ay sila na lamang dalawa ang parating magkasama, natatawa pang saad ng matandang Amelia. Napahagik-hak na lamang ang dalaga. Si Valerie po pala nasaan? Sumama po sa inyo. Maya-maya ay naalalang tanong nito. Iyon pa ba ay magpapahuli? Nang makita nga niya kanina ang tauhan ng papa mo, ay biglang tumakbo sa ilog para maligo. Sasama raw siya para bumisita sa iyo, Anang Amelia. Pasaway talaga. Nasaan na kaya iyon at biglang humiwalay sa amin ng nanay mo? Ako na po ang maghahanap sa kanya, Naitay. Halina po kayo para makakain po kayo, aniya at iginiya sa kusina ang dalawang matanda. Hinagilap ng kanyang paningin sa buong garden ang kaibigan, nang makalabas siya ng mansion. Naroon pa rin ang mga tauhan nila sa hasyenda at planta, nagkakasiyahan kagaya ng request niya sa kanyang ama. Dahil latag na ang dilim sa paligid, hindi sapat ang liwanag ng mga ilaw sa poste, para agad niyang mamataan ang kaibigan. Kinailangan pang maglakad-lakad ni Luciana para makita ito. Habib, tawag niya sa matandang lalaki. Agad naman itong naglakad palapit sa dalaga. Bakit po, senyorita? Nakita mo ba si Viv? Opo. Nasa swimming pool area po, senyorita, kasama si senyorita Tanya, sagot ng matanda. Salamat. Aniya at agad din naman na naglakad para tunguhin ang likod ng mansion. Malayo pa man sa swimming pool area, ay naririnig na ni Luciana ang hagikhikan ng dalawang babae. Halatang magkasundo sa pinag-uusapan ng mga ito. Pwede ba akong makaisturbo sa inyo? Bungad na tanong niya sa mga ito. Halos sabay pang napalingon sa gawin niya ang dalawa. Luciana, Anang Viv at mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Agad na sinunggaban siya ng mahigpit na yakap. Na-miss kita. I missed you too. Masaya ako na makita kang muli. Ako rin naman. Salamat at sumama ka rito. Oo naman. Ako pa ba? Birthday mo to kaya hindi ko palalagpasin. Anito, siya nga pala, nagkakilala na kami ng kaibigan mong si Tanya. Turan nito at binalingan pa ng tingin ang dalaga na nakatayo mula sa hindi kalayuan sa kanila. Naglakad naman ito palapit sa dalawa. Your friend is so funny. Masayang kausap. Magaan ang loob ko sa kanya, kahit ngayon lang din kami nagkakilala, turan nito kay Luciana. Salamat Tanya, mabait talaga to. I see, hindi nagkakalayo ang ugali na mayroon kayo. I mean, pareho kayong mabait, nakangiti pang saad nito sa dalawang dalaga. Maya-maya ay napatingin sa likuran nina Luciana at Viv si Tanya nang matano nito ang isang lalaki na papalapit sa kinaroroonan nilang tatlo. Napalingon din naman si Luciana roon. Luciana, buti at nakita kita rito, anang lalaki na malawak din ang pagkakangiti sa dalaga. Martin, yeah, akala ko nakalimutan mo na ang pangalan ko, anito pagkway tumigil sa paglalakad dalawang hakbang ang layo mula sa tatlong dalaga. Ang gwapo Luciana. Kaibigan mo, pabulong na tanong ni Valerie sa kanya, habang nakatayo ito sa tabi niya. Anong ginagawa mo rito? Sa halip na sagutin ng kaibigan, ay ang lalaki ang binalingan ng tanong nito. Well, Tito Ramon mentioned to me na birthday mo nga raw ngayon, so, he invited me. Turan nito na hindi pa rin nawawala ang malapad ng ngiti sa mga labi. Napairap na lamang ang dalaga, matapos marinig ang mga sinabi nito. Hi! Ang papa niya talaga. Usapan nila na mga tauhan lamang ng hasyenda at planta ang papupuntahin, para makasama sa selebrasyon ng kanyang kaarawan, pero ito may kasama palang iba. Viv, let's go? Antag ni Tanya pagkway henilang bigla sa braso ang huli, para lisanin ang lugar na iyon. Naiwan naman doon si Luciana at Martin. Where is she? Tanong ni Clyde sa kanyang sarili, habang inililibot ang paningin sa buong paligid. Matapos niyang iwan ang dalaga kanina sa swimming pool area, at matapos na magtapat sa totoo niyang nararamdaman para dito, hindi na niya nakita ang dalaga. Kanina niya pa rin ito hinahagilap, para sana makausap at batiin sa kaarawan nito. Pero kahit sa ang sulok ng mansion ibaling niya ang kanyang paningin, ay hindi niya makita ang dalaga. Did you see Luciana? Tanong nito sa isang tauhan ng Don Ramon na kanyang nakasalubong. Nasa pool area po senyor ito. Okay, thank you. Aniya at nagmamadali naman na tinahak ang kahabaan ng lawn, para doon dumaan papunta sa likod ng mansion. Nasa may babasaging pintuan pa lamang ang binata, nang matano na niya ang dalawang balto na nag-uusap.
habang nakaupo sa gilid ng swimming pool. Parehong nakalunoy sa tubig ang mga paa. Nakangiti pa ang dalaga habang kausap ang lalaki. Mabilis pa sa 4:00 kumunat ang noo nito. Halos mag-isang linya na rin ang kanyang mga kilay, dala sa labis na selos na kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Mabilis itong naglakad para sana lapitan ang dalawa at kumprontahin si Martin, ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa mga ito, muling natigilan si Clyde. Mahal din kita, dinig niyang saad ni Luciana sa lalaki. Mga katagang labis na nagpadurog sa puso ni Clyde. Wala sa sariling naikuyom nito ang mga kamao, habang matalim na titig ang ipinukol sa dalawa na walang kamalay-malay sa presensya niya. Sana nga madali lang para sa kanya na umamin din sa akin. Pero hindi anito. Matagal na rin akong nagtapat sa kanya, na gusto ko siya. Pero hanggang ngayon wala pa rin akong matanggap na sagot. Malungkot na saad ni Martin at sinabayan pa ng pagpapakawala ng malalim na buntong hininga, pagkway binalingan ng tingin ang dalaga na nasa tabi niya. How about you? Kayo na ba ni Clyde? I mean, hindi naman sa chismoso ako, pero narinig ko kasi ang usapan ng Papa at Don Ramon tungkol sa kasal ninyo ni Clyde. Chismoso pa rin yun. Natatawang saad ni Luciana rito. Well, hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos tungkol sa bagay na yan. Si Papa lang naman ang may gusto noon sa una pa lang. Bakit ayaw mo? Bagay naman kayo ni Clyde I mean, I saw the chemistry between the two of you. Noong unang beses ko pa lang kayo nakita sa bahay, anito. Mag-isip ka na lang ng paraan, kung paano mo mapapaamin ang babaeng gusto mo. Ikaw din at maunahan ka pa ng iba, aniya. Huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa amin ni Clyde. Para kasing hindi niya pa kayang pag-usapan ang tungkol sa kasal nila ng binata, gayong hindi pa naman sila okay. Hindi pa rin siya nakakapagtapat dito tungkol sa totoo niyang feelings. Nagdadalawang isip pa rin siya hanggang ngayon, kung sasabihin niya ba iyon kay Clyde, o hahayaan na lamang na muling mawala iyon. Hindi ko inaasahan na kakausapin mo ako ngayon ng maayos. Remembered noong party sa bahay. Halatang ayaw mo sa akin, pag-iibangan ng binata sa usapan nilang dalawa. Napangiti naman ng mapakla ang dalaga. Paano kasi, mayabang ang dating mo sa akin noong una pa lang. Tapos feeling ko nagpapakyut ka sa akin. Pero, mali pala ako. I'm sorry. It's okay. Pasalamat ka at maganda ka, kaya tatanggapin ko ang sorry mo, natatawang saad pa nito. So, are we now friends? Tanong nito at inilahad sa dalaga ang kamay. Friends, saad ni Luciana. Napamura si Clyde. Pagkway itinapon ang bote ng alak na hawak nito kanina pa. Hey, relax bro. How can I relax Bricks? Masakit ang puso ko, tila ay nahahapop ang saad nito, at umupo sa damuhan. She has a boyfriend. Tapos kanina narinig ko na mahal niya rin si Martin. Ano yun? Lahat na lang mahal niya pero ako hindi. What I'm supposed to do? Tell me. Bro, mali ka lang ng dinig mo. Malay mo, hindi ako bingi Bricks. Rinig ng dalawang tainga ko, giit pa nito sa kaibigan. Kaya pala mali ang pagkakaintindi mo sa Viv at sa Babe. What? Naiinis na tanong nito, kasabay ng matalim na titig na ipinukol niya sa binatang kausap. Wala. Ang sabi ko umuwi na tayo kasi lasing ka na. Let's go. Turan nito pagkway mabilis na yumuko, para alalayan si Clyde. Kinuha niya ang isang braso nito at ipinatong sa kanyang balikat. Iginiya niya ito sa pick-up. 3:00 na ng madaling araw, pero nasa rancho pa rin sila. Inaantok na rin siya kakahintay kay Clyde na matapos sa pag-iamot nito. Pero kung hindi niya ito pipilitin na umuwi ngayon, malamang naabutan na rin sila ng umaga, dahil mukhang wala atang balak na tumigil ang feeling broken-hearted niyang kaibigan. Sa susunod kasi, pakinggan mo ng maayos ang usapan ng iba, para hindi ka na mamali ng pangunawa. Sana hindi ka feeling broken-hearted ngayon, anang Bricks habang nakaalalay sa kaibigan, upang makasakay ito sa likod ng pick-up nila. Huwag ka nga magsalita dyan. Hindi naman kita maintindihan, na mamaos, inaantok at lasing na saad ni Clyde. Napapailing na lamang na sumakay na rin sa sasakyan ang huli, at binuhay ang makina para lisanin nila ang rancho. Tahimik na sa buong paligid ng mansion nang makabalik sila roon. Wala na ang mga tauhan sa hasyenda at planta na kanina lamang, ay nagkakasiyahan doon.
Kaya ko nasalamat, anang Clyde nang medyo mahimasmasan na ito sa kalasingan. Are you sure? Ihahatid na kita sa kwarto mo. Kaya ko na, sige na umalis ka na. Thank you again. Aniya at walang palem na pumasok sa malaking dahon ng pinto at isinara iyon. Ang hirap ng gwapo na bingi. Nabo-broken-hearted dahil sa maling pandinig. Napapabuntong hininga pa na saad ni Briggs sa sarili. Buti na lang ako, hindi masyadong gwapo, pero hindi naman bingi, anito bago napapailing na muling naglakad para tunguhin ang sasakyan. Nagdiretso sa kusina si Clyde, para sana kumuha ng malamig na tubig. Nanunuyo ang lalamunan niya, dala sa naparaming alak na nainom niya kanina. Papasok pa lamang sana siya sa pinto ng kusina, nang molanagan niya ang munting kaluskos mula sa loob niyon. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa gilid ng pinto, at kinapa ang switch ng ilaw. Diyos ko naman! Gulat na sambit ni Luciana, habang nakahawak pa ito sa tapat ng kanyang dibdib. Nabigla siya nang bumukas ang ilaw sa loob ng kusina. What are you doing here? Nauutol pang tanong ni Clyde sa dalaga, na animoy biglang nawala ang tama ng alak sa katawan. Wala sa sariling napalunok ito ng laway nang mapasadahan niya ng tingin ang kabuuan ni Luciana. Mahinang sambit nito ngunit sapat na para hindi makaalpas sa pandinig ng dalaga. Mabilis na napatingin sa sarili niyang ayos si Luciana. Doon niya lamang napagtanto kung ano ang suot niya. Bastos. Anito at walang ano-ano'y napayakap sa sarili, at nagkubli sa likod ng pinto ng refrigerator. Turn off the lights. Sa halip na sundin siya nito. Napangiti naman ng nakakaloko ang binata, at prenteng samandal sa gilid ng pintuan. Pinag-ikis ang mga braso sa tapat ng dibdib, habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa direksyon ng dalaga. Paano kung ayoko? Gusto mong makatikim sa akin? Mataray na tanong ni Luciana kay Clyde. Pero maya-maya ay agad din itong natigilan. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha, nang lalong ngumiti ng nakakaloko ang binata. Noon niya lamang napagtanto ang ibig ipahiwatig ng tanong niya rito. Wala sa sariling napamura sa kanyang isipan si Luciana. Can I? Bastos. I mean, gusto mong masaktan. Mabilis na napahagalpak ng tawa ang binata, pagkway naglakad palapit sa dalaga. I'm willing to get hurt, basta ikaw ang kasama ko, anito na siyang ikinaalarma ni Luciana.